Ang salita po ng Panginoon, ano po, ay basahin po natin ng sabay-sabay yung title 1, 2, 3. Change not the terms. Ayan, ano po, change not the terms. Ano po, na matatagpuan natin sa Matthew chapter 11 verse 12, 15 to 17. Ano po? And as I count 3, let us all together read, ano po, the very word of the Lord. 1, 2, 3. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. He who has ears to hear, let him hear. But to what shall I then liken this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to their companions and saying, We played the flute for you, and you did not dance. We mourned to you, and you did not lament. Makakaupo po tayong lahat. Amen. Ano po? Actually, Matthew chapter 11, ano po, it speaks about yung pong konteksto niya. Ano po? Actually, ito po ay nag-umpisa, o sabihin natin, nagtanong, ano po, si John the Baptist, no? Kung talaga bang si Jesus na yung inaantay na Messiah. Amen? But, the Lord Jesus, kung babasahin nyo po yan sa lahat ng mga may Biblia, pakibuksan nyo po. You know, pupunta kayo dito sa bahay panambahan, ano po? So, kailangan mayroon po tayong dalang Bible. Sino po dito ang walang mga Bible? Taas ang kamay pa. Wala pa ang atin na Bible. Amen. Ano po? Kuya Lorenzo, may Bible ka na sa bahay. Amen, nasa bahay nga lang. Amen, ano po. So dito po tayo ngayon, ano po. So si John the Baptist, pag mababasa nyo po from verse 2, no? Nag-send siya, no, ng dalawa sa kanyang mga disciple, papunta po kay Lord Jesus. At ano po sabi niya, ano po, tanungin mo siya, are you the coming one? Or do we look for another? May hahanapin pa ba kami? May iintayin pa ba kaming iba? Sinagot ba sila ng Panginoong Jesus ng oo? Mababasa niyo dyan, ano po, hindi direct na sumagot ang Panginoon ng yes, hindi direct na sumagot ang Panginoong no, pero ang sagot ng Panginoon, ano? The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Amen? So makikita natin dito mga kapatid ko, ano po, hindi man tuwirang sinabi ng Panginoon, yes, I am the one, yes, I am the Messiah, ano po, pero ang sagot ng Panginoon, ano po, it is what I am doing that will reveal who we really are, who I am really, ano po, who I am, ano po, yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Amen po ba? No? So sa ating mga ginagawa, ano, nagpapakilala tayo kung sino ba talaga tayo. Tama po ba? So I hope naintindihan natin. We may not, brag that we are Christian. We may not say that we are, I believe in Jesus Christ. I am a believer. I am a Christian. Ano po? Pero sa pamamagitan ng ating gawa, sa pamamagitan ng ating sinasalita, ano po, ito'y nagpapahayag sa karamihan kung sino ba talaga tayo. Tama po ba? Yes, ano po. So ito po yung ibig sabihin ni Lord Jesus, ano po. Do not wait for an answer. Let my, tawag dito, yung pong aking kilos, ano, ang siyang magpatunay kung sino ba talaga ako. Amen. Yes, to God be the glory. At sabi niya po dyan, ano po, sa verse 6, and blessed is he who is not offended because of me. Everyone who believes who Jesus is, there is always salvation. Everyone who believes who Jesus is, will never be put to shame. We will not be stumbled if we will focus always to Jesus. Naintindihan po natin? Amen, ano? Kaya sabi niya, ano po, and blessed is he who is not offended because of me. Lahat ng tunay na lumalapit sa Panginoon, ano po, will never be stumbled. Do we believe? Amen. But why lots of Christians are being stumbled? One thing I know, they are not focusing their eyes to Jesus, the author and the perfecter of their
They're always looking, at other people. Tama po ba? Tinitingnan nila yung kapwa nilang hindi perpekto. That's why lots of us are being stumbled. We are all in process. Tama po ba? If we will just depend our faith to our brethren, to our pastor, to the church itself, and then one day you will see yourself, bumagsak ang pastor, bagsak ka din. Bumagsak ang iglesia, bagsak ka din. Bumagsak ang kapatid, bagsak ka din. But those who really focusing their eyes to Jesus, the author and the perfecter of their faith. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong hintayin na sagutin kita ng yes. Tingnan mo at magpapatunay ang aking gawa kung sino talaga ako. Amen? So nakikita po ba natin ang gawa ng Panginoon sa buhay natin? We are all living in the mercy and grace of the Lord. Gusto ko po yung sabihin natin sa ating sarili, no? I am just living in the grace and mercy of my Lord and Savior. Amen? No po? So no one is perfect. As we continue look at others' mistakes, ikaw din, nagkakamali ka na hindi mo nalalaman. Amen po? Amen, po? So we cannot brag anything. Tama po ba? We cannot brag that we are better than other people. Yes. So dito po, nakikita po natin ang paligid natin. Wala po itong pinagkaiba, sa senaryo o sa paligid, ng mga tao noong unang panahon. Amen? So dito po sa Matthew chapter 24, paulit-ulit ko po itong binabasa. And even dito rin po kinuha yung pong year verse ng Proclaim Jesus into the World Ministry, pangkabuuan. Tama po ba? Sa Matthew chapter 24, sabi po niya dyan, sa baba-baba niyan, sabi po doon, endure. Those who will endure till end shall be saved. Tinawag tayo sa taong ito, hindi sa 2026, sa taong ito, na tayo po ay tunay na sumigasig, mag-endure, magpakatatag, magpakalakas, Why? Because end will come. Surely end will come. Amen. So, makakatayo po tayong lahat. Pakibasa muna natin. Matthew chapter 24, verses 4 to 8. 1, 2, 3. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. These are the beginning of sorrows. Makakaupo po tayong lahat. Ulitin nga natin. These are the beginning of sorrows. These are the beginning of sorrows. Yung nakaraan, this week lang, ilang araw pa lang ba nakakalipas sa Cebu? Yes. Marami sa mga kababayan natin doon, pinangunahan na sila ng gobyerno, sabi po ay malakas ang dadating na bagyo, Pero ano po ang ginawa ay signal number 4 lang naman yan, po? Marami ang hindi nag-ingat. Sa panahon ni Noah, dadating ang ulan. Pero ano po ang ginawa? They are just laughing. Po? Binabaliwala yung sumisigaw. Binabaliwala ang salita ng Diyos. Mag-prepare. Tama po ba? Pero busy sa kanilang mga
pinagkakaingatan. Do not misinterpret me. This is the time of mourning for them. But I want to use that scenario para sa bawat isa sa atin spiritually. Amen? Habang may panahon, maghanda. Because surely, sabi dyan, ano po, the beginning of sorrows is now. Marami ang mga nagsisisi, sumisisi, ano po, sa ibang tao, pero hindi nakikita ang kanilang mga sarili. Tama po ba? Amen, no? So sabi po dyan, nagaganap na po ba yan? Sabi dito, kamangha-mangha si Lord kapag ka po siya ay nagsalita. Sabi niya, and you will hear of wars and rumor of wars. Pero siguraduhin mo, tingnan mo that you are not troubled. Imagine mo naman nagpuputo ka na, sasabihin pa ni Lord, siguraduhin mo ha, tingnan mo ang sarili mo, bantayan mo ang sarili mo na hindi ka troubled. Tama ba? Di ba parang, sasabihin natin minsan, ano po, alam ba ni Lord yung sinasabi niya? Nasa harap na ako ng wars, naririnig ko na nagbobombahan. Ang kamag-anak ko nandoon, no po, hindi ako matutrouble. Sabi ng Panginoon, see that you are not troubled. Amen? This is God's terms. Huwag mong hayaan na pumasok sa puso mo yung pag-aalinlangan, yung doubt. Ano po? Huwag mong hayaan na pumasok sa puso daw natin, ano po, o ipaagaw natin yung kapayapaan. Bagkos, ang salita ng Diyos ang siyang ating maging kalakasan. It is not just rumors. Sabi dito, ano po? Sabi nung verse 6, you will hear wars. You will hear of wars and rumors of wars. Sa verse 7, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Magtatagutom. Dadami ang may sakit at karamdaman. At ang mga earthquakes magaganap sa iba't ibang parte ng mundo. Amen? Pero sabi ng Panginoon, umpisa pa lang yan ang kalungkutan. Umpisa pa lang yan ang pamimighati. We are so troubled with our personal problems. Pero may pangkalahatan na problema na darating. Naintindihan po ba natin? Hello? So ano pong makikita natin dyan? Sa mga bagay na ito po yung sinasabi ng Panginoon. Change not the terms. It is not anything, no po, na pang-worldly ang makapagpapalakas sa'yo. Hindi anything na pang-worldly, mga material things, ano po, ang makapagpapalakas sa'yo. Amen? Nakita niyo po doon sa, itong sa Cebu, di po ba, lahat, no? Yung mga kotse, yung mga bahay. Ito po ay simbolo ng paghihirap, ng pinaghirapan. Tama ba? Ng isang tao. Hindi matatayo ang bahay kung walang naghirap, kung walang nag-sustain, kung walang nagpagal. Tama po ba? Walang makakabili ng kotse kung hindi ka naghirap na pagbili ng kotse unless nakaw mo ito. Amen? Pero lahat yon sa isang araw, sa segundo lang, ano po? Sabi, biglang taas ang tubig eh. Tama po ba? Kaya napapanood naman natin, biglang taas ang tubig. No? So ano po ang nangyari? Lahat ng mga kanilang mga iniingat-ingatan, nawala. Amen. Ganun kadali na po, na mawawala ang lahat ng mga pinag-iingatan natin. Kaya lagi natin sinasabi, invest on what is eternal. Invest on what is eternal. Ito yung hindi maaagaw sa'yo ng tanga at ng kalawang. Amen? No po? So, sabi po dyan sa Matthew chapter 11 verse 12,
Yung pong verse natin. And from the day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Malalim ang salita ng Diyos. Pwede bang matalo ang kaharian ng langit? Sabi po dyan, ano po, the kingdom of heaven suffers violence. Ang ibig po sabihin niyan, ang daming pagpigil na nagaganap upang ang kaharian ng Diyos ay lumawak. Ang dami pong pagpigil, no? This violence, ano po, this pertains to yung mga pumipigil, yung mga pagpipigil. Ayan, ano po. So may question dyan, sabi po dito, how desperate are we? Gusto ko pong tanungin natin yan sa ating sarili. How desperate are we in pressing into the kingdom of heaven with great determination? Are we really determined in pressing, ano po, into the kingdom of God? Sagutin niyo po yan personal. Amen? Ano po ba talaga sa atin ang kingdom ni Lord? Pampalipas oras? God needs commitment in these last days. But because the heart of many will grow cold, sabi po ng Matthew chapter 24, no po? Marami po ang mag-change ng terms. Amen? But the Lord is saying to each one of us, be awake, watch. Tama po ba? Sinabi ba ng Panginoon matulog ka? Sinabi ba ng Panginoon, no, ang mga bagay na makapagpapacify sa atin? O sinabi ng Panginoon magpakatatag ka? O sinabi ng Panginoon, ano po, na ikaw ay tumayo, magbihis ka, kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo. Amen? Ito po yung sinasabi ni Lord. Tama po ba? Yes. So now, tanungin natin sarili natin, am I really desperate in pressing into the kingdom of heaven with great determination? Ito po ba yung atin pong encouragement sa sarili natin? It is not just about money. It is about you. How you are investing into the eternal life. Nakakapagod kasi, Pastora. 6 na araw na akong nagtatrabaho. Buong maghapon pa dyan sa church. Ang bilis nating gamitin yung mga excuses. Sipon lang, may sakit na. Pero pagdating sa trabaho, kaya na pumasok kahit ang taas ng lagnat dahil madededakan siya. We are living in the days of hypocrisy. Sometimes I am thinking, nagsusorry tayo sa mga pastors. Pasensya na po. Hindi pastors ang pinupuntahan natin dito. Dapat natin kung maintindihan. Ang pinupuntahan natin dito ang Panginoon. Amen? Amen. Dahil pag ang tingin mo ang pastor, ano po ang madi-disappoint, no? And then you miss the point. But if you will commit yourself, dedicate yourself, no po? Sa tunay na may dahilan, bakit ka nagpupunta dito? And then this will be your investment. Naintindihan po natin? Investment mo ito. Kaya huwag mong kapaguran. I've been in the business before.
At alam niyo po, kahit puyat ako, bubuksan ko yung tindahan kasi alam kong may pakinabang. May pakinabang pag nag-exert ako ng effort. May pakinabang pag nag-invest ako. Dodoble kapag ako'y namuhunan. Tama po ba? Yan po ang thinking ng isang businessman or businesswoman. How about each one of us? Huwag ninyong hayaan, na mapapaniwala kayo ng kalaban. Na pagpunta ninyo, pag-invest ninyo sa eternal kingdom, will be void. Yung baliwala. Naintindihan po natin? So dapat ito yung maging puso natin. Dapat yung makita natin. This is about my future. Ito po yung aking panahon na may bigay ko sa Panginoon ang tama. Amen? So, how desperate are we? How violent are we? Ayan. No? How violent are we? Actually, the violence, sabi po dito, kung ang kingdom ni Lord ay nagsasuffer ng violence, kung ang kingdom ni Lord, ay talaga naman, na talagang pinipigilan sa mundong ito, tama po ba? Ng alin? Ng kabisihan, ng sakit at karamdaman. Sinabi naman na yun ng Panginoon, wars, rumors of wars, pestilences, earthquakes. Ang daming sumisigaw. Lord, tama na! Lord, tama na! Alam nila na si Lord ang pwedeng makapagpahinto. Tama po ba? Ng hangin. Lord, tama na! Sa Bible, sabi doon ang earthquake, yung roar ng kalikasan, ito po ay patunay ng galit ng Diyos. Ngayon, ang dami-daming lumalabas ng mga turo. Ang Diyos ninyo, mangwawasak. Ang Diyos ninyo, walang habag. Justice always, katulad ng pinag-aaralan natin sa Amana Bible Study. Justice always encourage each one of us to repent. Pinapalo tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon para magpakatotoo tayo sa Diyos. Yamang alam, yamang binabanggit din naman natin na Lord, Ikaw ang may hawak ng aking bukas. Nasa sa iyo, sabi ng Panginoon, nasa kamay ng Diyos ang kapahintulutan ng masama at ng mabuti, sabi sa Lamentations. Amen? So yung nagsasabi na mangwawasak ang Diyos, walang awa ang Diyos, this is not the time na sana marinig yan sa iyo Tama po ba? It just reveals how foolish that man is. Para sabihin mo, yung mga bagay na hindi mo talaga naiintindihan. Amen. So, how desperate? Desperado po ba kayo? Alam niyo po, habang nalalaliman ako sa salitang ito, hindi ko po alam po sa inyo. Amen? Nalalaliman po ako sa salitang ito ng Panginoon. Ulit-ulit ko siyang pinag-aaralan, ulit-ulit ko siyang talagang minimeditate. Lord, what do you mean by violent? Take it by force. Matatalo ba yung kingdom mo? Mananaig ba yung mga violente doon sa kingdom mo? Tatanggapin mo ba yung kanilang terms instead na terms mo ang talagang masusunod, Lord? Pero pinaunawa sa akin ng Panginoon, what is there in the violent man? Ano ba ang mayroon dun sa violent na tao? Bakit siya nagiging violente? Ano ang kanyang kilos? Ha? Galit? Ang violente, nagiging violente because he wants something. Tama ba?
Hindi niya ipinapaagaw. Ayaw niyang ipaagaw ang isang bagay na nasa kanya. Nagiging bayolente siya. Naget po ba natin? Nagiging bayolente ang isang tao kapag inaagawan siya. Do we understand? Kasi pag hindi ka naging bayolente at nakatayo ka lang, hindi mo mapoproteksyonan yung talagang sa iyo. Do we understand? Violence. The kingdom of heaven always suffers violence. Sabi dyan, no? Ikinulong si John the Baptist. Huminto ba ang kingdom ng Diyos? Amen? No po? Yun po yung gusto kong maintindihan natin. Si King Herod, dahil pinupuna siya ni John the Baptist, mali yung iyong pamumuhay. Tama po ba? Kasi inasawa niya yung asawa ng kapatid niya. Nagalit si King Herod, pinakulong siya. Amen? At galit din naman yung asawa ni King Herod. Kaya anong nangyari? Hiningi yung ulo ni John the Baptist sa pamamagitan ng kanyang anak. Pugot ulo. Amen? Now, tanong, mananatili ba kayo sa Diyos? Kapag ganon ang nangyari sa inyo. Will you still believe na yung pinaglalaban ninyo ay tama at totoo? This is what I am telling. The kingdom of heaven suffers violence, but the violent take it by force. Nasa sa atin kung papayag tayo. Nasa sa inyo kung papayag kayo na agawan. Naintindihan po natin? Ang sabi po ng Isaiah chapter 7 verse 9b, if you do not stand firm in the faith, you will not stand at all. Kapag hindi mo sineryoso ang pananampalataya, dadating ang panahon hindi ka makakatayo. Maliwanag po yun? Hello? Pag hindi natin sineryoso ang pananampalataya na inuumpisahan sa atin ng Diyos, dadating ang panahon, hindi tayo makakatayo. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 12 verse 5, sabi ni Lord, ni Yahweh, ano po? Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pakikipaghabulan sa mga taong ito, paano kang makatatagal sa pakikipaghabulan sa mga kabayo? Kung ikaw ay nadarapa sa patag na lupain, paano kang makatatagal sa kagubatan ng Jordan? Can we please stand up and make this verse personal? Banggitin niyo yung pangalan niyo, imbis na Jeremias. Amen. 1, 2, 3. At sumagot si Yahweh. Paano ka makipagpalisahan sa mga bagay? Kung ikay naglalabas sa patag na lupain, paano ka makatakas sa uspatan ng Jordan? Makakaupo po tayong lahat. Amen. Ang Diyos, tinawag tayo hindi para para manghina. Seryoso ang Diyos na ipatapos sa atin kung ano yung pinapagawa niya sa atin. At kung anumang panghihina mayroon tayo, yung mga bagay na hindi makakatulong, ang sabi dyan ng Panginoon, abay tingnan mo ang sarili mo. Are you really dedicated enough? Are you really desperate enough? Ano ba talaga yung tinatapos? Ano ba talaga yung pinapagawa sa iyo ng Diyos? Amen? So sa mga maliliit pa lang daw yan ang problema actually. May malaki pang problema na haharapin at katulad nga na sinabi niya sa Matthew chapter 24, this is just the beginning of sorrows. Alam mo yung
Yung makaligtas tayo sa COVID. Di po ba? Yung sa pang-araw-araw, ano po, na lang, na mga kaganapan. Di po ba? Di ba dapat naririnig tayo ng Panginoon, nagpapasalamat? And ito dapat yung nagpo-push sa atin to continue. Nabibless ako doon sa pinag-usapan namin kahapon. Doon sa sharing namin, ano po, sa dawn prayer. Overnight prayer and fasting. Di po ba? Yung sharing ng Pastora Grace. Kung sana lahat tayo dito, may thinking na best ang ibibigay at ipaglilingkod nila sa Diyos, what kind of church we will present to the Lord? Sa palagay ninyo. Pero hinahayaan natin na bawat sandali ng buhay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, namamahinga lang po tayo. Amen? If you will only, no po, naintindihan, kung talagang naintindihan natin, no, na mayroon akong tinanggap sa Diyos. And then, galing yan sa Diyos, hayaan natin na makinabang ang Diyos. Tama po ba? Yes, ano po? So ito yung kay Charles Spurgeon, medyo, sabi niya dito, ano po, only the violent are saved. Yung talagang violente daw, yung talagang ligtas. Ano ibig sabihin? Yung talagang marunong ingatan, yung pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Yung whether, whatever happens, no po, hindi ko ipapaagaw ito. Yung violente ang tanging maliligtas. At ang lahat ng violente ay maliligtas, sabi dyan. When God makes a man violent after salvation, that man cannot perish. Naintindihan po natin? Kapag ginawa ng Diyos na tayo ay matuto, no po, na talagang ingatan kung ano po yung pinagkatiwala niya sa atin, yung hindi natin ipapaaga, whatever happens, Lord. Hindi ako magiging katulad ni Dimas. I started in the Spirit, and Lord, this is my prayer. May I always end in the Spirit and not in the flesh. Marami ka nang naranasan sa Panginoon. Ano ang dahilan para huminto ka? Ano ang dahilan para manghina ka? We may not reach yung pong taas ng faithfulness ng Diyos. But at least, nagpupursige na maging faithful sa Panginoon. Amen? Amen. So are you violent enough to keep whatever God entrusted into each one of you? You and only God can answer that. Amen? Puyat, let us see our reasonings to the Lord. Tapos pag nag-pray tayo, gusto natin agad-agad sasagutin tayo ng Panginoon. Pero tayo tayo ng paantay kay Lord. Tama po ba? So I hope, no, naintindihan natin, mayroon tayong pinaglalaban. Dapat alam mo na may pinaglalaban ka. Because when sorrows come, every one of us is prone to be desperate. If, and only if,
hindi po tayo nakapaghanda. Hindi po tayo naging violente, ano po, na ikip yung dapat na ikip. Si Charles Spurgeon, actually, yung mga salitang yan, doon po yan nakuha sa sa kanyang devotion, sa book po niya, na ang pamagat ay Holy Violence. Amen? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para ipaagaw ang mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. So, huwag natin hayaan na ipaagaw ito. Tama po ba? Naintindihan po ba natin? Hello? Yes. Now, dito po tayo. Matthew 11:15, He who has ears to hear, let him hear. Siya na mayroong tainga para makarinig, makinig nga, sabi sa Tagalog. Amen? So mayroon ka bang tainga para makinig? Ang puso mo ba talaga nakikinig ngayon? To God be the glory. No po? So what does this mean? Anong ibig sabihin nito? Ano po? Sabi po dito, bakit kailangan sabihin ni Lord, makinig ka? Take full attention to what you will hear. Ano po? Kailangan ng full attention bago mo ito marinig. Tama po ba? Amen. Take full attention to what you will hear. Ibig sabihin, maging seryoso ka sa pakikinig. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, makinig ka. Bakit kailangan mong makinig? You will not hear if you do not know the purpose why you are hearing. Tama ba? Hindi ka makikinig kapag wala namang purpose, bakit ako makikinig? Hindi ko naman susundin. Tama po ba? Pero makikinig ka kasi alam mo, beneficial ito sa'yo. Dahil alam mo, may purpose ito sa'yo. Tama po ba? May purpose si Lord, bakit kailangan niyang sabihin sa'yo, makinig ka. Amen, ano po? So sa Ezekiel, sabi po sa Ezekiel chapter 3 verse 27, But when I speak with you, I will open your mouth. And you shall say to them, Thus says the Lord God, He who hears, let him hear, and he who refuses, let him refuse. For they are a rebellious house. Actually, dito po kinuha ni Lord Jesus, ang paulit-ulit niyang sinasabi, no po, na he who has ears to hear, let him hear. Paulit-ulit niyang kino-quote. At yan po yung original dito po sa Ezekiel chapter 3 verse 27. Sabi dito, kung ayaw mong makinig, those who want to refuse, okay, matulog ka. Huwag ka makinig. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero sabi ng Panginoon, pag may pandinig ka, makinig ka. Amen? Amen. Hindi ko alam kung gaano kadami, pero lagi natin itong naririnig. Tama po ba? Those who have ears to hear, let him hear. God is asking the attention of each one of us. Makinig ka. Ano po? Kasi pag hindi ka marunong makinig, pinapatunayan mo lang na nagre-refuse ka. Tama? Hello? At pag nagre-refuse ka, sinasabi mo lang sa lahat na rebellious ako. Tama? Hindi po ako nagsabi, yung pong Bible, Ezekiel chapter 3 verse 27. So I hope dito po sa iglesyang ito, marunong makinig sa Diyos ang lahat. May naririnig po ba tayo sinasabi ng Diyos dito sa iglesyang ito? Punong-puno po tayo ng aral. Punong-puno po tayo dito, ng mga salita ng Diyos. Tama po ba? Amen, po? And I hope, naintindihan natin. Ang sabi ng Panginoon, makinig. So, ano papakinggan? Ito po yung sinabi niya, Matthew 11. Bago niya sabihin ito, ang sinabi niya muna, makinig ka. Ano po? So sabi po dito, But to what shall I liken this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to their companions and saying,
We played the flute for you, and you did not dance. We mourned to you, and you did not lament. So sabi ng Panginoon, ano po, saan ko ba maitutulad ang henerasyon na ito? Katulad daw ng isang bata na umuupo, ano po, doon sa marketplace, tinatawag yung kanyang mga kakapwa, ano po, bata. Amen? At ang sabi dito, tumutugtog ako ng flute. Alam mo, pag tumugtog ng flute noon, ginagamit yung flute sa kasiyahan. No po? Kapag ka may wedding, ayan, tutugtog sila ng flute. At yung mga bisita, sasayaw. Ibig sabihin, this is time to dance. Amen? At alam naman natin, yung mourning, ano po, yung kalungkutan, nangyayari. Tama? Pero ano ang sabi ng mga lasinggero? Ayun. This is the time of lamenting. Pero ang isip nila sa langit, walang beer. Dito daw may beer, no? Kaya dito dapat magpakasaya. But no, sabi ng Panginoon, ano po? Ano ibig sabihin? This is the generation now. Dahil hindi marunong makinig, hindi nagre-response ng tama. Naintindihan po natin? Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil hindi tayo marunong makinig, kaya hindi tayo nakakapag-response ng tama. Kaya kahit anong play ng flute, hindi natin naiintindihan. We are not responding properly. Tinatawag ka na mag-repent, hindi ka nagre-repent kasi pinaninindigan natin na tama yung ating ginagawa. This is what the word of the Lord is saying. We are actually changing the terms of the Lord. Pero sabi ng Lord, change not the terms. If He played the flute, respond accordingly. If He told you to mourn, tingnan mo yung kasalanan mo, no? And then respond properly. Do we understand? Amen, ano po? So, dito po tayo ngayon. Napakahalaga ng proper response. Sino dito yung mga supervisor? Di ba? Naranasan ba natin, ano po? Nag-command tayo. Di ba? Nagsabi tayo doon sa subordinate natin. O ganito ha ang gagawin. Pero ang sabi ng subordinate, not your way but my way. Di ba, minsan, alam mo, dumating ako sa punto, sabi ko na nga sa sarili ko, ayoko nang ma-stress. It's better na ako na lang gagawa. Tama po ba? Ulit-ulit ka ng salita, parang wala silang naririnig. Why? Because they do not know how to hear. Amen? Amen. So, ang sabi dito, proper response. How about us? How about us? Dito sa salitang ito ng Diyos, may sinasabi si Lord, mag-response ka properly. Amen po ba? Hello? Dapat mag-response tayo ng properly. Hindi lang sinabi dito mag-response ka, proper response. Amen? Somebody is playing the flute, iyak ka ng iyak. Tama bang response yun? Nag-response ka nga, mali naman. Diba? Nag-mourn, tawa ka ng tawa. Pinagmamalaki pa. Amen? So ano pa? Dito sa verse na to, it asks for proper response. Now the question, sa ating lahat, with this generation, sa lahat ng pastor, sa lahat ng leaders, sa lahat ng mga tunay na mananampalataya ni Kristo, with this generation na ang titigas ng ulo, nasabi ng Panginoon, ano po, hindi mo makita yung proper response. Will you still play the flute and mourn even no one is responding? Alam mo, tinanong ko yan sa sarili ko.
Lord, magtuturo pa ba ako? Puyat ako lagi pag nagtuturo ako, Panginoon. Are they really understanding? Amen? So sabi ng Panginoon, ano po? Lagi niyang binabalik sa akin. May benefit ka sa ginagawa mo. Hindi sila makinig, wala silang benefit. Bakit mo ipapaagaw kung ano yung benefit na meron ka dahil sa kanilang mga response? Magpakatigas ka ng ulo, magpakatigas kayo ng ulo. Pero dapat may isang tatayo para ano? Para gumawa, mag-play ng flute. Para tumawag sa mga tao mag-mourn. Do we understand? Because one day like Noah, makikita ang pinagkaiba ng naglilingkod sa Diyos ng totoo at hindi naglilingkod. At lagi itong sinasabi ni Lord, this is not the time to stop. This is not the time na manghina. You have to go on proclaiming the good news. Amen? So to all pastors, may tinanggap tayo sa Panginoon. Hindi ito ang panahon para huminto at humina, manghina. Pero hindi namimilit ang Diyos. It is all our decision. Sabi ng Panginoon, ano po, alam mo si Lord, hindi siya tumigil eh. Kahit na yung sa 72, sa 70 na disciples, di ba? 60 doon nawala. Di po ba? 12 lang ang natira. Napahinto ba ang Panginoong Jesus? Hindi. Amen? Because He knows how to respond properly doon sa sinasabi ng Diyos Ama sa Kanya. Now question, meron ka bang narinig sa Diyos? And then nakakahiya kapag huminto. Sino nga pinapahiya mo? Si Lord, mananatiling Diyos ang Diyos. Sabi ko nga, pag hindi kayo nag-invest sa kingdom ng heaven, sino pinagkakaitan ninyo? Sarili. Hindi si Lord. Amen? Pag hindi kayo nagbigay ng oras sa Panginoon, nag-invest para sa Panginoon, para sa eternal life, sino pinagkakaitan ninyo? Ang church? Ang pastor? Sarili po ninyo. Amen? Dahil yung nagkukumahog, nagsusumigasig, nagpapakasipag, alam niya kung saan siya pupunta. How about you? Katulad din ba tayo ng iba? Katulad din ba tayo sa panahon ni Noah? Magtuto lang, buksan ninyong pinto ng arko. Kapag huli na ang lahat. Ganun po ba tayo? So sabi po dyan, Matthew Corinto, chapter 24, 13 to 14. Ito po yung hinahanap ng Panginoon. Yung mga tamang mag-response. But he who endures to the end shall be saved. Ano sabi dyan? Pakiulit, 1, 2, 3. He who endures to the end shall be saved. Yan. Kung sino daw po yung mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang tunay na maliligtas. At hindi maipipreach ang gospel sa buong mundong ito kapag walang nag-endure till the end. Do we get the point? Verse 13, yung mga nasa verse 13 ang gagamitin doon sa verse 14. Yung mga talagang nag-response ng tama, yung nag-endure till the end.
ang siyang gagamitin to preach the gospel into all the world, into all the creation. You will be the witnesses. The way you speak, the way you decide, the way we act. No po? Amen? And then the end will come. So sabi dyan, ano po? Change not the terms. Tinawag tayo para mag-respond properly. Hindi tayo tinawag, no po, para maging rebellious. Hindi tayo tinawag, ano po. May purpose ka. Sabihin mo nga sa kapatid mo, ay sa katabi nyo yan, may purpose ka. Alam mo na ba yung purpose mo? Sabihin mo, alam mo na ba yung God-given purpose mo? Pag hindi mo pa alam, alamin mo. Amen? Alamin mo yung specific purpose na ibinigay sa iyo ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Do we understand the very message of the Lord this day? We have to be strong enough. Huwag nating ipaagaw yung mga bagay, lalo na sa panahon na ito. This is not the time. Ano ba yung kanta? Ano ba yun? Hindi ito ang panahon para mag-backslide. Hindi ito ang panahon ng ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya. Amen? Yes, ang gawa ng Diablo, tupukin na. Amen? No? So, naintindihan po ba natin? This is not the time to slow down. Amen? This is not the time to be weakened. This is not the time. Sino siya? Amen? Naintindihan po natin? So kung naunawaan po natin ang lahat ng ito, and then katulad po ni Moses sa Exodus chapter 32 verse 26. Sabi diyan, kaya tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at sumigaw, lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh. At lumapit sa kanya ang mga Levita. Amen? Praise God. Nagad po natin, sabi po dyan, ano po, lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh. Now this is the question of the Lord. Are you in God's side? Alam niyo yung senaryong ito, pinabayaan kasi sila nung leader nila si Aaron, yung iniwanan sa kanila, no po? Naalin na sumamba sa Diyos-Diyosan. Nagawin kung ano yung mga gusto nila. And this is one of the consequences ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nawawala sa sarili. Kung ano na lang yung gustong gawin, yun ang kala nila tama. At sa senaryo na ito, galit na po yung leader nila, yung totoong leader si Moses. Wala nang nakikinig. No? Wala nang nakikinig. Nagwawala na yung mga tao. Kung ano yung mga karimari-maring sa tingin ng Diyos, yun ang ginagawa nila. Pero sabi ni Moses, lahat ng panig kay Yahweh lumapit sa akin. Tatayo ba tayo bilang lingkod ng Diyos? O we will compromise? Hahayaan ba natin na baguhin ng mundong ito ang iglesyang ito? O we will be that eager na, Lord, I will be with you presenting this church as holy and blameless in your sight. Are you with me? Amen. To God be the glory.
Alam mo ang mga Levita, ilang porsyento lamang sila, pinakamaliit silang porsyento compare sa pangkalahatan. Pero sa mga panahong ganito, nagpapakilala mo talaga kung saan ka. It is not majority wins pagdating kay Lord. Amen? So, naiintindihan po natin? So, tanong ulit, are you in the side of God? Amen. Because if not, alam niyo po dito, pagkatapos ng mga verses nito, basahin niyo po, baka sabihin ninyo, mangwawasak ang Diyos. Pero alam niyo po ba, na ang daming namatay during that time? Kasi sa lahat ng pumili sa panig ng Diyos, may pinagawa sa kanila ang Panginoon through Moses. Ano pinagawa sa kanila? Eradicate ninyo ang lahat ng mga hindi marunong sumunod. Even it is your family. Alam nyo? Alam nyo ba yung tumakbo kayo sa kabuuan ng kampamento at iwas-iwas ninyo yung inyong sandata? Iwas-iwas ninyo na kahit sinong tamaan dyan. Ano po? Are we getting the point? Bilang pastor, pipili ka pa ba ng salita na dapat nakakakiliti sa mga tao? O magiging totoo ka sa kanila sa tunay nilang kalagayan sa harapan ng Diyos? Amen? So let us not allow any disobedience and rebellion. Ano po? Manatili. Amen po ba? So change not the terms. At ito po yung huling verse. Matthew chapter 11 verse 18 to 19. You know, anuman ang way ng paghatid ng kingdom ng heaven sa puso ng isang tao, kung ang puso ng tao ay walang paniniwala, whatever it is, it will be always void. It will be always vain. So sabi dyan ni Lord, for John came neither eating nor drinking, and they say, he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, look, a glutton, a wine bibber, a friend of tax collector and sinners. But those who fear the Lord is justified. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And unless we will know to fear Him, akala natin ang tatalino natin. But the truth, we are in line, naka-inline tayo dun sa mga foolish. Amen? Ano po? So, are we getting the point of the message today? Change not the terms. Respond accordingly. Kapag sinabi ni Lord, magbago ka. Kapag hinihipo ka ng Panginoong iayos ang buhay mo, iayos ang buhay mo. Kapag hinihipo ka ng Panginoon, ano po, naiwanan ng anumang bisyo na hindi nakakalugod, ano po, sa Kanya. Iwanan mo. Kapag sinabi ni Lord, manalangin ka. Naget po ba natin? Amen? Read the Bible. Read the Word of God. This is your weapon. This is our weapon. Kapag ka nakasulat yan sa Bible, kapag sinunod mo
kapag sinunod mo ito as His command. Amen? And then, ano sabi doon? You will be likened. Doon po sa mga anak niya na tunay na namumuhay ng tama. Amen po ba? So change not the terms, respond accordingly. Mga katayo po tayong lahat.